Guys, official na nandito ngayon tayo sa Iceland. Oh my god guys, ang ganda ng view ng room natin. Locally made, locally born, locally produced. Galing siya sa mga volcanic ashes. 3:45, magsisimula na yung sunset. Bilis po talagang bumaba ng araw dito. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, ang bilis opo, andito na tayo ngayon agad sa ating 40th country sa Iceland. And guys, ayan o, dito na tayo magsisimula sa airport mismo dahil galing nga po tayo ng Denmark, and from Denmark galing naman tayo ng Finland. So nag-layover lang tayo sa Denmark. So panoorin nyo na lang po yung previous vlog. And pagpunta dito, syempre ginamit lang din natin yung Schengen visa natin na in-issue ni Spain. And yung mga ibang details sasabihin ko sa inyo sa dulong part ng vlog na to. And sumakay po tayo ng SAS Airlines. So ayan po siya. Ayun, oh, wait. Ayan. And yung presyo, ilalagay ko dito sa screen. Kasama na din dyan yung baggage allowance na 23 kilos. And grabe guys, look, ito na tayo ngayon sa Iceland. Let's go! Okay. Nagpahuli talaga tayo para makapagsalita tayo ng ganito eh. Ito po oh. Though normal airport lang yung nakikita natin guys sa ating mga mata, but kapag ka dun sa mga dulong part, iba yung itsura ng parang lupa nila dito, like literally. Nakakatuwa, oh my god. Let's go! Wow, ang ganda. Ang guys na airport nila. So sundan lang natin to, arrivals. And yan, ganda na airport nila dito guys, it's giving. Tapos if ever kung kayo po may mga kasamang PWD, pwede kayong manghiram na to. Mag-request kayo, ganun. And syempre may toilets din. Mag-CR muna tayo. Ganda ng CR nilang social. Diba? Pasensya na, nakatulog ako. Mukha na tayong antok na antok ba? Ang kalmado. Time check guys, it's already 10:32 AM nga pala dito. And kahit 10:32 AM, hindi ganoon kaliwanag yung araw nila. Ayan o. Ganyan lang itsura ng araw dito. Kahit 10:30. Ang ganda ng airport nila. So, alam nyo, ang layo ng ang layo ng baggage claim area. Kanina pa tayo lakad ng lakad, di pa rin tayo nakakarating dun sa paroroonan. Tignan nyo guys, so experience Iceland's wonder of the world. Ito isa sa mga gusto nating puntahan here. And pupuntahan natin ang Blue Lagoon. Ito guys, exit to Iceland. Good to see you, KEF. Guys, yung KEF na yan yung airport code nila, which means Reykjavik International Airport. Grabe din dito sa arrivals area guys ng Reykjavik. Grabe, talagang super dami mga products ng duty free. Like, mga nakakalat kahit saan. Yan o. Wow, so ito na yung baggage claim. So number 5 tayo. SAS from Copenhagen. Meron din from London, Birmingham, London again. Puro London ha, yung oras na to. So excited na ako dito. Visit Iceland's wonder of the world. Guys, from here, pwede kayo mag-withdraw kung gusto nyo. Ayan. But, ang ginagamit natin usually kapag nagta-travel tayo is yung GCash card lang natin and even yung credit card. Para mas madaling matrack, tara na, lumabas na tayo dun sa arrivals hall. Then, mag-bus na tayo. Kasi bus yung sasakyan natin going dun sa city center. Ayan na! Welcome sa arrivals hall, guys! Wow! This is what it looks like. So, mayroon agad bentahan dito. Yan, welcome to Iceland. Thank you so much for welcoming us. Ayun guys, yung sign may welcome to Iceland dyan sa side na yan. Okay siya. Kung gusto nyo guys munang kumain, pwede kayo mag-eat dito ng mga sandwiches. So guys, ang sasakyan natin is yung fly bus or shuttle bus na option. So, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa flybus na yan, then mag-inquire tayo. But based doon sa na-research natin is mag-ask tayo ng stop doon sa number 9, which is Snorrabrot, yung pangalan niya. Then 5 minutes from there, doon na po yung hotel natin, hostel natin. Then around 60 minutes yung biyahe from dito sa airport going dun sa hostel natin. And ang babayaran natin is 5,199 krona. Ewan ko lang kung updated pa to. Ito kasi yung nasa internet. Ito, a flybus by Icelandia. Next departure, 15 minutes
Boarding now. Tapos upcoming is 15 minutes. So, pwede dito. Going to city center, going to hostel or guest house. Dito tayo sa going to hostel or guest house. Tapos 1. Next. Ngayon. December 2. Ngayon. O, 5199. Ganun talaga ang price. So, next. Email receipt. Sige, para ano. So, magbayad tayo. Using GCash. Ayan. Thank you. Please collect your receipt below. Your receipt also. Ito din yung ticket. Your receipt is also your ticket. Oh, really? Guys, so dito sa mismong tao dito, sinabi ko yung hostel natin kung saan tayo magpapa-bus stop. So, binigyan tayo nito drop-off ticket. Color green. May mga iba't ibang colors eh. So, yung Kex Hostel is dito siya. So, green na to. Guys, so meron din dito mga renta ng sasakyan na if ever kung gusto nyo may Hertz. Meron din yung Europe car, ganyan. Hindi na tayo makakapunta dyan kasi di namin na tayo magre-rent. But if ever, pwede kayo mag-rent dyan at mag-inquire. Tapos may money changer din dito. Sa side na to, meron din siya money changer, okay? Tara, labas na tayo. Okay. Oh, I like the weather. Ang lamig-lamig, ang lamig-lamig-lamig. Oh my God! Welcome sa Iceland! Wait, itouch natin yung floor kasi ito yung ating first labas. Twink! Guys, official na nandito ngayon tayo sa Iceland. Sasakay tayo din sa fly bus. Andun siya sa kabilang side. Di ko lang maturo kasi may hawak-hawak tayo. Oh. Ano itong pasukan na to? Doon ba? Doon sa side doon. Okay. Diretso tayo. Tama ba? Dito ba talaga? Sa pasukan na to or sa kabila? Baka ibang way itong pasukan Nakakatuwa ang lamig. Oh! Okay. So ito. Dito yung pag-transfer. Sakto naman kasi 15 minutes pa yung Okay lang na magpahuli tayo because mas mauna natin makukuha yung maleta kasi pinakahuling mailalagay. Yan, sakay na tayo. So basically, yung unang sakay natin is papuntang bus terminal. Then lilipat tayo. Iba't ibang bus number, iba't ibang stop yon. Tapos color green tayo. Hello. Hotel? Kex Hostel? Airport stop 9. Thank you. Thank you. Dami natin dala. Ang daming dala. Ngayon lang tayo nagkadala ng higit isa. Okay, so uulitin ko ha. Bali, itong pagsakay natin from here sa airport, sasakay muna tayo ng bus. Yun yung first step. So, pagsakay natin ng bus is yung mismong driver, tatanungin, bus, which hotel? So, ibig sabihin, itatantos niya doon kung anong hotel or hostel. Okay? So, sinabi ko Kex Hostel. Okay na siya. Tapos, ito siya. Pagdating natin dun sa bus terminal, lilipat tayo ng ibang bus papunta sa iba't ibang stop. Pero tayo kasi, color green yung na-assign, which is bus stop number 9. Alam nyo guys, one thing na na-realize natin dito even before, nung nanonood pa lang tayo ng mga travel vlogs, ang mahal ng mga bus transfer nila dito. Like, mahal talaga. Walang mura. Ganun, okay? So, yung binayaran natin ngayon is 5,199 krona. So, GCash card kasi yung pinambayad natin. And guess what? Kung magkano yung bumawas? 2,390 pesos. Airport to our hostel via fly bus. Okay? Ang mahal. Mahal niya, to be honest. Guys, so, meron ganito. Kunin natin. Siyempre, para meron tayong babasahin na hindi naman natin babasahin buo. Titignan natin picture. Nice. Ito yung mga top activities. Northern Lights Tour, Blue Lagoon Northern Lights, Golden Circle, Silver Circle, The Lava Tunnel. Dami. Basahin natin siya mamaya. Pero technically, yan. Gagawin natin yung mga yan. Guys, lahat yan gagawin natin. Itong 1, 2, 3, 4, 5. Oh, so yun talaga yung top sellers. Except tong number 2, ay number 4. Di natin gagawin yan, guys. Di na kaya ng time eh. Pero gagawin natin yung 1, 2, 3, and 5. Northern Lights. Sana makita kita uli ng super bright. There's no doubt that Northern Lights are one of the world's most magical spectacles. Yes, I agree. Guys, so 2 degrees Celsius ngayon dito ngayon sa Iceland. Temperature check. And alam nyo, napakadaming tao ngayon dito because of siya parang ito yung isa sa most convenient way talaga pagpunta dun sa city center. So basically, ito yung first time nating nag-airport transfer na puno agad. Like literally puno yung bus. Tignan nyo yung gamit.
Ayan yung bag. Kasi madami tayong dala. So, inilagay ko na lang yung backpack dun sa ilalim. Tapos ito, yung mga extra nating dala. Bali, pinuupo ko na lang si nanay sa tabi natin. So guys, nakarating na ngayon tayo dito sa BSI Bus Terminal. Ayan. So lilipat na tayo ng bus naman, going dun sa bus stop number 9. Lipat na tayo guys. Ayan. Buti may araw pa. Sunset na kasi mamayang alas 3 dito. And actually 12 o'clock na. Yung biyahe from airport going here is 45 minutes. Then merong free complimentary wifi sa loob ng bus. Ayan. Oh, may heater. Ito yung itsura. So, hanapin natin yung color green. Green ang ating ayan, dito tayo guys, color green. May mga colors yan. Bigay na natin to guys. Here. Hello. This one. Where are you going? Kex Hostel. Bus stop number 9. Bus stop number 9. Yeah. How many stops away from there? It's gonna be second stop. Second stop. Thank you. I'll let you know when you're Okay, thank you. Meron guys sa lagyanan ng maleta. If ever kung gusto niyo maglagay. Kaya lang nahihirapan tayo. Napakadami nating dala ngayon. Napuno kasi because of yung baggage allowance natin from there sa Finland going here is 23 kilos lang. So kinakailangan natin magtanggal sa mismong check-in. Pero pag uwi sa Pilipinas, lahat to kasya sa isang maleta lang. Tignan nyo guys, andito tayo. Ito yung BSI parking or bus terminal din. And ito yung Kex Hostel Reykjavik. Malapit lang siya actually. Pero syempre package to. I mean yung ticket natin kasama hanggang hostel. So ang maganda dito sa area natin guys is ayun na may mga tantos na yan. Nakapaligid na yung mga tourist spots. Kaya hindi na tayo mahihirapan. 'Di ba? Lakad-lakad lang tayo tomorrow dyan. Hindi na tayo magbabas. So guys, yung unang bus stop is 14. Ito siya. So sa second one tayo, ang alam ko. As far as I know, yun na yung 9. Tingnan nyo guys, malapit na tayo sa hostel natin and ang ganda ng area. Meron tayong nasa harapan na, is that a lake or what? Hindi ko alam pa. Guys. Bus stop 13. 13? Hindi pa to? Thank you. So tama, dito tayo. Alam nyo, tayo pa yung nag-correct sa bus driver na bus 9 to, hindi to 13. Sabi kasi 13. Okay, tara na. Lakad na tayo. Meron din dito mga bus guys hindi yung galing sa airport. Like, figure out natin kung paano tayo makakasakay dyan sa mga susunod na araw. Iba din yung mga style ng buildings dito sa Iceland, oh. Parang medyo hawig siya ng atake sa New Zealand. Ganun. Walking distance lang naman yung hostel natin from bus stop number 9. Grabe, kaya pala sumasakit na naman yung ulo natin. Anong oras na? Hindi pa rin tayo kumakain. Ganun guys, usually. Ewan ko kung kayo din. Pero ako kapag kunyari hindi nakakakain ng on time, kasi yung parang time natin, lunch time, yung parang first meal eh. Pero kapag lumagpas ng 12 o'clock, sumasakit na yung ulo ko agad. Yan dito. Meron malapit na kainan, no? Extra nakalagay. Tignan nyo din yung punta natin. Meron na siya mga yellow. Kasi meron ding live cam to guys. Like ilalagay ko yung screenshot ng live cam dito sa screen. So if ever kapag pupunta kayo, pwede nyo tignan yun like days before para makita nyo kung ano yung weather. Yung mga nakakaraang araw may snow. Ay tignan nyo, mayroong Domino's na malapit. Oh, bakit parang itong area naman natin ginagawa? Bakit parang saan tayo dadaan ngayon? Ayan yung Kex Hostel. Magkamukha kami nung kasabay natin. This one. So, this one siya. Okay. Ano to? Dear guest, please. Chu. Ay, ang bilis. Ganun ba? Galing. Pasok tayo. Ayan. Wow. Walang tao Hostel to pero walang tao. Guys, alam nyo, 12 o'clock pa lang pero pinayagan na tayo mag-check-in. Ang bait, nakakatuwa, and alam nyo, dito kasi sa Europe, merong city tax na tinatawag. Dito sa Iceland, hindi nagbabayad. Tapos sa Finland, wala din tayong binayaran.
Ang good. Wala. Tingnan nyo. Kumuha tayo nito. Para meron tayong extra mapa, di ba? Sige ko yan. Tingnan. Tingnan yung itsura, oh. Merong common area dito. And kapag ka daw breakfast dito, mag-ask dito, tapos magbabayad kang dyan. Hindi ko palang alam kung magkano yung breakfast. Bakit parang walang katao-tao dito sa hostel na to, no? Yun din actually yung na-research natin. Kasi, meron mga nagsasabi sa reviews na ito daw hostel na to. Hindi siya ganoon kaingay tulad ng ibang hostel. Merong positive for some, negative for some. Kasi positive for some, mas tahimik siya. Negative for some, may mga tao kasing gustong tulad na napakaingay, ganyan, nakikipag-usap, nakikipag-inuman. So, parang hindi yun yung klaseng hostel na to. Yan. Ito, yung lift. Laki ng lift nila eh. So, 4th floor tayo na-assign. Okay. 4th floor. Okay, wala ka na siya. Tapos guys, yung room natin dito is twin room siya, pero wala tayong toilet. So, sharing yung toilet na to, sharing yung bathroom. Kasi so far, ito po yung cheapest talaga na nakita natin na private room. Pero kapag kasi mga sharing naman ng toilet, wala naman tayong problema dun. Yung room lang naman ang gusto natin private because of mga gamit natin, ang dami lagi. Ganda ya. 401. Ang ganda. Ang ganda nito. Kung hostel na to. Oh, okay. Ano malalaman yung number? Ba't alam naman number? Ah, ito. Mga nasa frame. Okay. 401. Ah, ito. Ito yung room natin, guys. This one. Yan. Wow! Oh my God, ang ganda ng view. Oh my God, guys, ang ganda ng view ng room natin. Tingnan nyo, ito na agad kitang-kita to. Tapos may kainan dito, oh. Kumain tayo dyan. Kumain tayo ngayon dyan. Dyan tayo kumain. Like, meron ng daanan agad, oh. Wow. And it's giving, hindi siya yung mga talagang international na talagang super like McDo levels, Burger King levels na fast food. Tapos ang ganda ng view. Oh my God. Ano lang, madumi lang yung bintana, pero ang ganda. Tomorrow, pwede tayo maglakad lang dyan, tapos magpicture na ng view na yun. It's giving Iceland na agad, oh. Nakakatuwa. Thank you, Lord, for this wonderful view. Hindi ko na-expect na ganito yung room natin. Tapos, ayan, mayroon dito. So, pwede natin dito ilagay yung laptop natin kapag kunyari mag-work, mag-upload. Di ba, atake? Oh, hindi na tayo guys magro-room tour kasi ito na yun talaga. Like, ito lang. So, may upuan doon, may table din dito at mayroong upuan. Tapos this one, ayan, may bed. 2 bed. So, wala silang single bed na available noong nag-check tayo. Talagang 2 bed. But it's okay. At least mayroon tayong dirty bed at mayroon tayong clean bed. Tapos mayroong heater. Ay, mainit. Patayin natin. Ayoko na naka-heater. Iinit. Ayan. Tapos sa socket, mayroon dyan sa baba. Tapos mayroon din dito. Ayan. Mayroon din here. O, diba? Tapos guys, may wifi sila. So, ang password is hot water. Nakakatuwa naman. Happiness ends at 11 a.m. At which time you must check out. So, hanggang 11 a.m. Hindi 12 ha. Tapos ito yung mga house rules. Yan. Basic house rules lang naman yan guys. Basahin nyo na lang kapag nag-check-in kayo. Ba't ang tunog? Ano yung tumunog? Ba't may patunog-tunog na ganun? Fire drill? So, tignan natin yung toilet naman ngayon. Okay. Ayan guys, yung toilet. So, okay naman siya. Ito. Sharing kasi ng bathroom. So, may pa-tissue naman sila dyan. Cool. Ayan. May ba ganyan. Also, this one, may bowl din. At ito yung salamin. Not bad ha? It's good. Gusto ko siya. Guys, so nag-check tayo ng Wi-Fi speed. Okay na yung Wi-Fi speed niya. Like, hindi super bilis sa mga iba natin natutuluyan. But it's okay na. Tingnan nyo. It's 37.1 Mbps yung download and yung upload is 38.5 Mbps. Pwede na din. Makakapag-upload pa din tayo dito ng mga light uploads like kunyari Facebook post, Instagram post, mag-work from home kayo, mag-zoom, ganyan. Pwede pa din yan. Kaya if ever kung yun ang iniisip nyo, parang I think approved naman siya. So ngayon guys, kumain na muna tayo ng ating first Icelandic meal. So actually, ito yung local fast food chain nila dito and yun yung ating titikman po ngayon. Ito guys, actually, yung ang galawin, pakita basurahan talaga yung nasa harapan natin nung pinakita ko sa inyo. Pero ito guys, Aktu Taktu.
So, yung Akto-Takto na yan is dito yan guys. Locally made, locally born, locally produced. Tapos guys, tignan nyo dito lang sa harapan ng hostel natin, meron ditong gasolinahan. Kaya ako sinasabi, pati yung mga gasolinahan thing, because dito po sa Iceland, much better talaga na magpunta dito kapag ka merong car. Pero tayo kasi solo travel and parang hindi tayo sanay magmaneho pa, ganyan. So, much better na mag-join tayo ng mga group tours. Ayan siya, guys. So, talagang drive-thru talaga yung atake. Ano yun, hindi tayo pwedeng pumasok at kumain sa loob? Meron bang dine-in? Na-research natin to. Ayun, may dine-in. Thank you, Lord. May dine-in naman pala. Let's try Akto-Takto. Ayan. Walang ganong tao, but it's okay. Tingnan yung meal. Walang English menu, pero at least may drawing. So, burger and fries and hot dogs yung nandito. So, ito, hot dog with chocolate, with drinks, 0.099 krona. Tapos, ito for Kin, na yan, 6,499 krona. So, ano bang ating bibilhin? Tingin nyo, ano ang the best? Sige. Hindi ko makaisip guys, pero burger and fries lang naman yung mga meal nila dito. Ito, meron silang English menu. Ito orderin natin para yung parang feeling ko ito yung parang talagang classic original nila. Akto-Takto burger. Tapos double burger ang ating bilhin. Napansin ko yung mga binibenta nila, meron nakasamang Prince Polo. Is it yummy? Bili tayo? Sige, ganun na lang bilhin natin. Akto-Takto. Tapos yung drinks natin. Ano ba? Soft drinks na may drinks dito? Wala bang parang, parang mga Del Monte, ganun. So guys, sabi kong ganun, hindi ko na na-videoan kanina, nahiya ako habang kausap ko yung nagtatanong. So, tinanong kung ano yung gusto natin. Sabi ko, Akto-Takto burger. Tapos tinuro ko to. Sabi ko, gusto ko ako ng Prince Polo. Tapos with hotdog, napa-oo na lang ako. Pero at least, di ba, matatry na lang din natin. Kaya ano natin, para ano to, mukbang na to ng Icelandic fast food chain. Ano to? Galing naman. Tapos, ketchup. Ano to? Hindi ko maintindihan kung ano siya. Pero parang powder for fries, the salt, and white sugar. Okay, so ito guys, yung ating food. So meron tayo itong hotdog na merong parang sauce sila na color brown, na parang gravy. Okay, tapos merong mustard na kasama. Ayan. That one. And may fries. Tapos may burger. Though itong burger na to, kakagatin lang natin para matikman ko lang at ma-share ko lang sa inyo yung lasa. Pero iti-take out ko. Masyado siyang madami kung ubusin natin ito ng isang upuan. Tapos may drinks dito. So basically, lahat po ng yan ay, ang binayaran natin ay total of, Gcash card yung ginamit natin, 1,778. So 1,778, ang pera nun sa sa pera nila ay 3,875 krona po ito. Actually, pricey talaga siya. And parang tingin ko dito sa Iceland, super mahal lahat. Kain kayo ng fries. Hindi ko kasi pwedeng sabihin sa inyo na mura kasi ang mahal talaga. Bus transfer lang ang mahal. Yung tour dito, yung mga binook natin guys, price ranges from 5,000 to less than 10,000. Meron nga ata tayo more than 10,000 na tour Ganun. And also, at least mapupuntahan natin yung south, tapos yung kabilang side, ganun. Okay din siya. Tikman muna natin tong hotdog. Ito yung kakainin nating buo hotdog. Okay, wait lang. Let's taste it. May onion. May onion siya. Nasa ilalim. Yung sauce niya hindi ko guys hindi ko ma-identify. Pero masarap. Parang hindi ko na ma-identify kung ano yung color brown na sauce. Ayan. Ang daming onion. Hindi ko siya sa bibig ko. Ang laki. Okay siya. Pero yung tingi, normal lang siya. Normal lang na hotdog na ganito. Nothing fancy about it. May crispy doon. Though di ko kasi talaga ma-identify kung ano to. Ilalagay ko na lang yung ingredients niya dito sa screen. So kung i-rate ko siya guys ng 8 out of 10. Pero, parang dahil dun sa onion, parang hindi siya nagko-complement. For me, yun lang yung panlasa ko. Parang 7.5 to 8. Ganun. Tapos guys, alam nyo ba? Dito sa Iceland, known yung water niya sa super high quality thing. Di pa tayo nakakatikim ng water dito kasi yung nasa tubigan natin, galing pang Copenhagen. Ganun, nag-refill kasi tayo ng water nun. So yung tap water dito is drinkable just in case nag-iisip kayo kung, inom ba ako sa tap water or hindi, ganyan. So pwede siya, magdala lang kayo ng tumbler or kahit anong plastic bottle, okay?
So guys, tinranslate ko kung ano ibig sabihin nito. Potato spice yung nakalagay. So paano siya? Potato, so, ganito? Check na natin. So guys, it's giving salt na merong sili. Hindi naman ganun kaanghang. Sakto lang. Okay guys, so ngayon naman tikman naman natin itong burger nila. Kung ano yung lasa. I-review ko sa inyo, opo. Ito guys, yung burger naman. So kung titignan nyo, makapal siya. Ayan. So tikman natin. Ito mas masarap to. Mas masarap tong burger. Doon may onion din. Ang hilig nila sa onion ah. So, dalawang patting burger, may cheese, tapos may onion. Sarap siya. Ito 9 for me. Guys, alam nyo, di ba sabi ko sa inyo kanina, hindi ko muna kakainin yung burger. Nasarapan ako. Saka ano naman na natin to, dinner natin to. Actually, ano to, breakfast, lunch, dinner natin. Di naman tayo kumain ngayong araw eh. No? Hindi na ako kakain mamaya. Busin na natin siya. Ang daming tomato. Lasang-lasa kung sarap. May pickles na kasama. Tapos na tayo guys kumain dito na Act 2 Pack 2. And so far okay naman siya. Pero kung pagkukumparahin natin na mas masarap pa rin yung Jollibee and also yung McDonald's, ganon. Pero okay lang din. Worth it siyang itry. I think parang feeling ko ang iba ng lasa nyo for me is napakadaming mga onions bawat food nila. So kung mahilig kayo sa onion, try nyo to. So ngayon magpunta naman tayo dito. At isulitin natin itong mismong araw na yan kasi mabilis lang bumababa yung araw dito guys. We're here guys. Look. Ang ganda. Ayun guys yung hostel natin doon sa area na yan. Tapos ito na. Grabe, super halata na ata sa ilong ko na namumura na parang kasi sinisipo na akong level guys. At tagal na rin kasi natin dito sa winter places. Ang ganda guys. And alam nyo, ang ganda ng pagkakalagay ng ano dito. Ano ito yung sa rock na parang nag-prevent sa pagka may mga malalakas na wave, ganon. Dapat may mga ganyan sa ibang parte sa Pilipinas eh. Also guys, dumating tayo dito mga around 10 o'clock. And nung 10 o'clock na dumating tayo dito, yung araw hindi pa ganyan. Parang sa Pilipinas, mga 6 a.m. Ay hindi, mga 5 a.m. yung araw. Ganong level yung itsura niya. Tapos after nun, mga bandang 11, konting taas lang. 12, konting taas lang. Tapos ngayong 2 lang nag-peak. Ngayong 2 o'clock lang nag-peak yung araw na talagang parang nakataas na siyang level. Pero guys, alam nyo, batigan nyo, now, maaraw na ganyan. Tapos 3 p.m., 3:45, magsisimula na yung sunset. And by 4 p.m., wala nang araw din. Actually, nire-research ko kung ano yung exact minutes, hours ng daylight hours dito kapag ka-December. Pero, nag-range siya ng 4 hours and 22 minutes to 4 hours and 59 minutes. So basically ito siya, papakita ko sa inyo. Ayan guys, itsura nung mismong parang chart or something. So kapag ka January, December, super bilis lang bumaba ng araw. Ang pinaka-peak nila dito is June. Kapag ka June, madami po yung araw dito. Like yung araw matagal mag-sunset, ganyan. Tapos ayan yung itsura. 'Di ba? So kapag ka kunyari gusto niyo ng araw, pumunta kayo dito ng June, ng July, ganyan, ng May. Tapos kung gusto niyo naman ng mas madami yung gabi, pumunta kayo ng January, February, and November, December, ganyan. Tapos guys, alam nyo, di ba sa atin sa Pilipinas yung parang soil sa atin, parang normal yung kulay. Though normal lahat ng soil, don't get me wrong. Pero sa atin kasi medyo color brown, minsan meron parang may halo siya, ganyan. Pero tingnan nyo dito, ang kulay po dito is color black. Actually, maliwanag pa siya sa camera. I don't know kung ba't ganun. Pero, color black po yan talaga in person. Then, dito din sa side na to. Ayan, color black din dyan. Alam niyo bang explanation yan, guys? And, let's explain it this way. Sa India, kung napunta na kayo sa India at kung nagbabalak kayo magpunta sa India po, ang color ng mga soil doon, karamihan sa mga places na napuntahan natin doon is medyo, sinutuloy si sipon ko, medyo reddish. Medyo reddish siya because yung soil po sa India is rich siya sa rusted iron. Pero dito naman sa Iceland, kaya naman siya color black is because volcanic soil siya. Kasi Iceland is a volcano. So, yun po yung kaibahan niya. And, alam nyo, yan lahat ng mga klase ng soil na yan, normal yan. Walang, kapag ganun, ay may ganung klaseng soil, may ganung klaseng soil. Yung ganito ba, mabilis matibag, yung ganito ba, ganyan. Wala. Magkaiba lang sila ng history, pero all normal types of soil. Dito kasi guys sa Iceland, kung pupunta kayo dito, ang mga makikita nyo ditong soil is galing siya sa mga volcanic ashes and mga cooled lavas. Actually, bukas nga alam nyo, meron tayong binook na lava show para makapanood tayo ng ganong klaseng thing. First time sa atin yun. Usually hindi tayo nakakita. Wait!
hindi pa tayo nakakita ng lava in person. Like yung lava na fresh na nagliliyab pa o meron pang color, yung ignite tuloy. Yung basta yung color, ano pa, may kulay. Lumabas dito guys yung panonoodin natin kaya lang ang bilis mawala yung lava show. Sana naipakita ko sa inyo. So we're back guys dito sa ating hotel room. And tignan nyo naman, ang bilis po talagang bumaba ng araw dito. And actually 4 PM pa lang dito sa Iceland. And before we end this vlog, gusto ko i-share sa inyo yung quick experience natin from the airport going here sa Kex Hostel, which is itong accommodation natin. So sasabihin ko din dito ang first impression natin sa Iceland. Number 1, kung ano yung mga nakikita natin online, yun talaga siya. Tulad ng, alam niyo yung parang napaka-unti ng buildings doon sa pagpunta natin along the way. Sabi ko ngayon, parang ganun talaga siya. And puro volcanic ashes, puro volcanic soil talaga yung makikita natin dito. And meron mga part na ang nakita natin, meron pala mga establishment na marami-rami naman dito na parang mga restaurants na mabibilan ganyan. At sa mga susunod na vlog, ipapakita ko sa inyo yun. So, number 2, yung first impression natin dito is ang mahal. Yes. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ang mahal po niya. Like itong Iceland, nung pagbaba natin doon hanggang dito, parang feeling ko wala pa tayong nagagastos ng less than 1,000 on a single bill. Parang ganun. So, yung ating airport transfer, yung fly bus is 5,199 krona. So, 2,300 plus siya. Ilalagay ko na yung dito, yung conversion dito sa screen. And nung nandito na tayo, okay naman, walang binayaran na city tax or kahit anong pamang thing dito sa hostel. And itong hostel po natin ay nakuha natin sa halagang, wait ko, compute ko, 33,398 pesos. So yung 33,398 pesos na yan, 1 week stay na yan. So parang if ever kung kayo po ay mag-check ng mga accommodations, mura na tong 33,398 pesos, good for 1 week. So 7 days and 6 nights itong presyo na to dito sa Kex Hostel. And if ever kung kayo po ay mas on a budget, pwede kayong makakuha ng mas mababang price nito kung ang niyo is yung dormitory type. Meron ding mga dormitory type dito sa hostel na to. So kung gusto niyo yung naka-bunk bed ganyan, yung meron kayong kasama, sharing yung room, pwede yung ganun ang i-book nyo, mas makakamura kayo. Pero kung private room like us, but with sharing na bathroom, ito po ang presyo. Again, 33,398 pesos. So, parang for me, okay na rin siya. Natutuwa ako kasi mabilis yung wifi, maganda yung location, and additional parts and additional thing kung bakit ko to binook for us is because yung mga meet-up po ng mga tours, ng mga group tours na binook natin is sa bus number 12. So, malapit dito yung bus number 9, yung bus number 12, konting lakad lang, like less than 1 kilometer, makakapunta na tayo doon. So, at least, kapag ka morning, every day, ang gagawin natin is gigising tayo ng maaga, maglalakad tayo papunta doon sa meet-up point. So, hindi na siya hassle for us. Because dito po sa Iceland, kung manonood kayo ng mga vlogs, usually, ang ginagawa dito is nagda-drive, nagre-rent ng car, ganyan. Pero tayo kasi, aside from hindi tayo marunong magmaneho ng mga ganong pamalakasang thingy, is nag-book tayo ng group. Okay, ng group tour. So, much better siya for us, for a solo traveler, and mas convenient din siya. Okay? So, ang mga binook natin na tour, makikita niyo sa mga susunod na araw, pero Golden Circle, Northern Lights, tapos Southern Iceland tour, ganyan. And madami pang iba. Okay? So, yung 1 week na yan, talagang pipigain talaga natin yan. Pero tomorrow, ang gagawin natin is magdi-DIY muna tayo. I-explorein muna natin itong Iceland, like ang capital city niya na Reykjavik, kung ano yung mga best things, best places to do here. Tapos, titignan natin din yung mga presyo kung ganun ba talaga or yung first impression natin parang dahil lang yun sa mga transfers or what. So, yun lang naman guys. And also, yung pagkain, which is ito. Yung local fast food nila na yan, yung colored na yan, which is yung Aktu, Taktu. Okay naman siya. Kaya lang, ma-onion talaga yung mga pagkain nila dyan. And yan yung fast food nila dito. At ang binayaran natin doon is sa Philippine peso is parang mga 1,700 pesos ang nakain natin. Though, tinry naman din kasi natin yung lahat. Because parang ma-share ko din sa inyo. And aside from that, yun yung ating 1 meal lang ngayong araw. So, hindi na rin tayo magdi-dinner. Yun na rin yung pagkain natin. And so far, okay naman ang na-experience natin. Nagustuhan ko siya. And malamig dito sa Iceland, yes. And ngayon 0 degrees Celsius. Hindi pa siya nagne-negative. At nakalagay dito is yung feels like kung ano yung parang
mararamdaman is -6. Yon, sabi ni weather application. And luckily, papakita ko sa inyo, andito pa rin naman tayo ng Friday and Saturday, maaabutan natin yung snow. So if ever kapag guys, mag-check lang kayo ng mga weather application. So nakalagay dito, today hindi siya mag-i-snow, tomorrow hindi, sa isang araw hindi, pero sa isang araw at sa isang araw, mag-i-snow na siya. So swerte tayo sa part na yon kasi andito pa rin tayo sa Iceland kapag mag-i-snow. And super magical yun, I think for sure. Tapos, related naman sa signal, yung signal dito sa Wi-Fi sa ating hostel is 30 Mbps yung na-experience natin. Tapos, while testing it out, umiikot tayo kanina dito sa area, sa paligid. Naglalaro ng 4G to 5G yung binook po natin na eSIM. Actually, yung eSIM natin is from Klook. Yung link ilalagay ko na lang din sa ibaba. At yun yung ginagamit natin sa buong Europe. And malakas ang signal niya. Hindi pa tayo nawawalan so far. Pero ang iniisip ko, pagka baka mamaya sa mga bandang nasa group tour na tayo, baka mawalan. Kasi parang hindi bukid eh. Hindi bukid ang tawag, pero alam niyo yung parang urban tapos rural. Pero parang rural na yung mga pupuntahan natin para mga ganung atake. So yun guys, yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. And so far, ang ganda ng experience natin dito at na-meet yung expectations natin. Okay? And natutuwa ako dito sa hostel natin dahil tayo ay pinag-check-in ng mas maaga. 12 o'clock pa lang ka-check-in na tayo, pero ang standard talaga nila is 3 o'clock. Okay? Again, maraming salamat po. Abangan nyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa Iceland. And if ever kung di pa kayo naka-like, naka-follow sa mga social media platforms natin, ilalagay ko dito yan, yung ating sa 3 social media platforms para lagi kayo updated every time na may bago tayong upload. Again, this is Ivan Dagusong po. So, yun lang. Thanks!